Magandang araw. Magandang araw sa inyo dyan, saan man sulok kayo ng Pilipinas. Ano ho? At magandang araw na rin sa buong Pilipinas. Ako po, si Arnel Reason na naatasan po na mag-discuss o magbahagi sa inyo ng kwento ng GCash. Alam niyo po ba na si GCash po ay may partnership kay DSWD para sa kanilang programang Ipanalo ang magandang kinabukasan ng bawat Pilipino? O ito po ay nakatag-along po sa proyekto nila sa 4Ps o Pantawid ng Pamilyang Pilipino program. Maaari pong ang tanong ninyo o ang tanong namin. Kahit po sa sarili natin o sa inyo man, pakitanong nga po ito. Gusto mo po bang ipanalo ang kinabukasan ng pamilya mo? Maaari pong maraming sumasagot sa inyo ng oo, yes, thumbs up, okay, approve. Maganda po yan. Ako po ay nalulugod at ang dami ko pong naririnig na uma-agree po sa amin at nagpapakatotoo na gusto nilang ipanalo po ang kinabukasan ng kanilang mga pamilya. At bakit nga po ba si GCash ang magiging kaagapay ninyo para ipanalo ang ating kinabukasan ng pamilya natin? Alam niyo po ba, pakilala lamang po namin, kung sino nga po ba si GCash? Marahil po, marami na po sa inyo, dyan po sa session na ninyo ay gumagamit ng GCash account. At meron din naman po mangilan-ngilan siguro na hindi alam o kilala si GCash. Ay papakilala ko lamang po. Ano nga ba si GCash? Well, si GCash po ay isang electronic wallet. Alam niyo po ba na si GCash ang number one e-wallet of financial app in the Philippines? Bakit ikanyo naging number one? Kasi po, meron na po tayong 94 million na Pilipino na nakasubok na at napagbago po ang kanilang pamamaraan ng pamumuhay dahil lamang sa paggamit ng GCash. Available na po ba at nagagamit na po ba si GCash kahit saan? Yes po. Nagagamit po ito sa ating mga transport service, sa mga todas po natin o tricycles po natin pag sumakay po tayo, sa mga resorts po, at saka sa mga schools, sa eskwelahan, sa administrations, sa mga LGUs po natin, sa mga websites po natin, at kahit po sa palengke ay tumatanggap po ang mga vendors po natin ng GCash payment. Well, hindi lamang po yan, At para tulungan naman ako mag-explain o magpaliwanag pa sa inyo kung ano nga ba ang GCash at ano nga po ba ang maitutulong ni GCash sa ating pang-arang-araw na pamumuhay, lalo na kapag na-receive po natin ang ating cash grant dyan sa ating GCash account. Ito po si Miss Corina Sanchez, sabay-sabay po natin siyang panoorin. Makinig mabuti. Paano nga ba pinabilis ang pagbibigay ng ayuda o tulong gamit ang money platform na GCash? Isang epektibong solusyon para no more pagod, no more pila sa paghihintay ng pera. I-share natin ngayon sa episode na ito, the fastest and effective way to receive your benefits mula sa inyong local government unit. Tutok na, anuman ang ating pangangailangan para mas umigi ang pang-araw-araw na buhay. You know it, G pa rin. Sa Makati City, no more pila or less. High-tech. Dahil ang lahat ng may kinalaman sa money transactions, digital at online na. At ang partner ng LGU, ang number one electronic money platform, GCash. Ang kanilang Makati Zen Card, hindi lang ito basta valid government-issued ID ng mga residente at empleyado. Debit card at GCash wallet din siya. After 4 years, success! Mabilis na naibibigay ang lahat ng kailangang pera para sa empleyado at residente ng lungsod. Galing sa budget o pondo ng city government na niloload ng finance department ang pera sa kanilang GCash disbursement wallet. Sa GCash Biz Portal ay may database kung saan nakalagay ang verified na mga pangalan at numero ng taong makakatanggap ng pera. Halimbawa, pasweldo sa empleyado, eksaktong halaga lang ng pera ang itinetransfer o inilalagay sa GCash Biz Portal papunta sa mga recipients.
magandang epekto ng GCash sa aming mga empleyado. Kasi dati, pag sumasahod kami, pumipila pa kami sa cash division wherein napakahaba ng pila. Unlike ngayon, ang mga sahod namin dumidiretso na through GCash. Tapos, hindi na rin namin kailangan pumunta sa may ATM para pumila at mag-withdraw. Dahil sa GCash, kaya-kaya naman po namin i-transfer ko gamit lang ang aming mga cellphone. Kahit nasa bahay ka pa, kahit kung nasaan ka, through cellphone lahat, pwede ka na rin magbayad ng mga electricity and utilities na kailangan bayaran. Sobrang convenient ang GCash. At kapag nandyan na ang pera, pwede na itong gamitin para sa iba't ibang online money transactions. Malaking tulong ito lalo na sa mga senior citizens na sina Nelia at Tess. Dahil sa GCash, hindi na kailangang lumabas pa ng bahay at pumila para makuha ang kanilang mga benepisyo. Mula sa natanggap nilang pera via GCash, ay pwede na nilang gamitin pambayad ng mga bill at pambili ng mga pangangailangan sa sarili at gastusin sa bahay. Tulad ni Nelia, carry na niya ang magbayad ng kuryente gamit ang GCash app. Sinong magsasabi na hindi pwedeng maging techie ang 72 years old na lola? Nagagamit din to sa maraming bagay, pambayad ng aming mga Meralco bills, PLDT bills, at iba pang mga kailangan namin bayaran through GCash na babayaran natin. Gamit ang mobile phone, i-click ang GCash app. Select ang pay bills. Select ang electric utilities. Hanapin sa listahan at iselect ang Meralco. I-enter ang inyong account details at ilagay ang 10-digit permanent account number at ang amount na dapat bayaran. At i-click ang confirm. Hindi na rin kailangan lumabas ni Tess para bumili ng paninda sa kanyang sari-sari store. Bida pa niya, pati nga raw renta niya sa bahay. Send money na lang sa dapat niyang bayaran o padalhan. Pambayad ko na sa lahat ng mga bills ko. Hindi na ako mapapagod, di ba? Hindi na ako lalabas ng bahay para mag-withdraw. So, napaka-convenient sa amin ng GCash. Hindi komplikado ang send money sa mobile phone. I-click ang GCash app. Pumunta sa send money. Ilagay ang number o i-search ang pangalan ng papadalhan ng pera. Ilagay ang amount na kailangan ipadala at i-click ang confirm. Ilang minuto lang. Okay na. Pwede din gamitin ang nakuhang benepisyo mula sa Makati City para sa iba't ibang GCash services tulad ng pag-ipon sa GSave, pagpapalago ng pera sa GInvest, at pagpasiguro ng kalusugan sa GInsure. At marami pang iba na payment solution. Ayun po, dagdagan po natin kung ano yung mga kaalaman pa natin. Maraming salamat sa iyo, Miss Corina Sanchez. Naliwanagan po kami ng kaunti doon sa ating na short discussion lamang kung ano si GCash at ano-ano ang gamit ng GCash. Ituloy po natin ha. Paano nga ba Ayan, na-mention po dun sa video ni Miss Corina Sanchez na mula po sa mga estudyante, maaari pong matulungan ito, doon sa pagtanggap po ng mga scholarship allowances po ng ating mga estudyante. By the way po, napakadami na po ng mga natulungan na estudyante at nakagraduate po doon sa programa ng DSWD na kung saan pinapadala po ang kanilang mga scholarship grant and allowances sa kanilang GCash account. Pinakonvenyente, pinadali at pinabilis po ang mga nagiging ayuda transaction sa kanilang mga scholarship grant. Na-mention din po doon sa video ni Miss Corina Sanchez na natulungan po ang mga senior citizen. Totoo po. Example na po dyan ng mga senior citizen ng Makati. Tuwang-tuwa po sila, nalulugod po sila sa pagdating at pagtulong po ng GCash kasi pinadali nga po yung oras ng pagbabayad po nila, hindi na po kailangan lumabas ng tindahan, magpamasahe o mamasahe, papunta po dun sa mga bayad centers. Ang laki daw po ng tipid. Na-mention din po dun sa video natin na ang mga empleyado po ng Makati ay natulungan. Hindi na sila pumipila para po mag-claim o
kunin ang mga sweldo nila, kada sweldo po na gumugugol sila ng oras sa mga offices nila, nag-e-extend po ng trabaho para lang kuhain ang kanilang mga sweldo. Apakadali na po, pinadali at pinabilis po ang pagpapadala ng kanilang mga allowances at saka ng mga sweldo po nila sa kanilang mga GCash account. Marahil ang tanong, ano naman ang magagawa ng GCash sa matatanggap kong cash grant? Ito na po yon. Una na po, ating i-discuss po ang mga letra ng GCash. Simulan po natin sa letrang G o GA. Ano pong ibig sabihin po nito? Gamiting pambili at pambayad. Si GCash. Alam niyo po ba na si GCash po ay may option na pwede kayong bumili ng load para sa sarili nyo at para sa ibang tao? Lahat po ng network ay maaari nating bilhin. Mula po sa Globe, sa TM, sa Smart, Talk and Text dito. Ang dami na po. Maaari po kayong mag-load sa sarili ninyo at sa ibang tao. Hindi lamang po yan, maaari po kayong mamili. Gamit din po si GCash. Ang pambayad nyo ay GCash. Pwede po kayong mag-scan at magbayad gamit si GCash sa mga retail stores po natin, sa mga malls po natin, sa mga drug stores po natin katulad po ng Mercury Drug, The Generics Pharmacy, Generica. Maaari din po kayong kumain at gamitin po ang GCash pambayad katulad po ng Jollibee, Mang Inasal, McDo at napakarami pa pong iba. Maaari din po kayong magbayad ng inyong mga kuryente, utilities, gamit lamang po si GCash. Mas pinadali po ito at mas pinatipid sa maraming bagay. Bakit ikanyo? Hindi nyo na kailangan pong mamasahe. So nakatipid po kayo sa transportasyon. Magkano po ba papunta sa bayad centers? At pabalik po sa mga bahay ninyo o mga tahanan po natin. Natipid na po natin yon. Hindi lamang po yon. Nakatipid po tayo sa oras. Alam naman po natin ang ginugugol nating panahon o oras sa pagpila sa mga bayad centers. So natipid na po natin yon. Maaari na po kayong makapagbayad ng inyong mga bills ng kuryente at utilities ng hanggang 5 minuto. O dinagawa pa po natin ang ating mga gawaing bahay at napakarami pa po nating bagay na nagagawa dahil nakasave po tayo ng ating mga oras. Letter C naman, ano kaya ang ibig sabihin ng letter C sa GCash? Well, convenient at madali. Bakit? Convenient po at libreng magpadala ng GCash o pera sa inyong mga loved ones. Basta GCash user din po yung papadala natin. Wala pa po itong service fee. Libre po. So hindi nyo kailangan pumunta ng remittance center para magpadala sa inyong loved ones. Gamit po ang inyong mga GCash account ay makakapagpadala na po kayo sa inyong mga minamahal sa buhay nang wala pa pong service fee. At kahit 100,000 po ang ipadala natin, libre po yon. Walang service fee. Kumpara po natin kung kayo po ay magba-bank transfer, minimum of 15 pesos po kada bank transfer at ang minimum amount o maximum amount na pwede nating ipadala ay 50,000. Okay. Next din po, madali ito. Bakit? Ang dami-dami pong Pilipino na gustong mag-open ng savings account. Kaya lang, pinapahirap po ito na una, pumupunta tayo physical o personal sa mga bangko para mag-apply, magbigay ng 2 valid IDs, mag-fill out po ng mga napakaraming forms. Ay medyo nakakahilo po ito at time consuming. Sayang po yung oras. Gamit po si GCash, mayroon po kayong 4 na partner na pwedeng pagpilian o partner banks na pwedeng pagpilian. Meron po tayong BPI, Uno Bank, Maybank at CIMB Bank. Ang isa po dyan ay kilalang-kilala na natin, si BPI. Pero for the rest of our digital banks, paano po tayo nakakasigurong legit po ito? Lahat po ng bangkong yan ay supervised by Bangko Sentral ng Pilipinas. So legit po yan. Pangalawa po, lahat po ng bangkong yan po ay miyembro ng PDIC o may insurance po ang inyong mga savings account just in case po mag-declare ang mga bangkong ito ng bankruptcy. Di po ba? Napakadali. Next din po, spell po natin yung pangatlong letra ulit ng GCash. Tama, letrang A.
Ano po ibig sabihin ng letter A sa GCash? Accessible at maaasahan. Bakit ika nyo? Pwede po kayong mag-cash in at mag-cash out sa 155,000 na GCash Pera outlet o partners po ng GCash. So sino-sino nga po ba ito? Bigyan po namin kayo ng mga example. Si 7-Eleven po, si LBC, si Bayad, si Palawan Pawn Shop, si RD Pawn Shop, si Villarica Pawn Shop, si Cebuana Luwilier. Yan lamang po ang kaunting example na pwede niyong puntahan para mag-request po kayo ng cash in and cash out. Hindi lamang po yan. Sabi ko, 155,000 na po ang partner ni GCash na pwedeng mag-offer o mag-transact sa inyo ng cash in and cash out. Saan nyo po ito makakita? Doon po sa inyong mga kapitbahay na tindahan. Basta nakakita po kayo ng logo ng GCash Pera Outlet, sigurado po ako, pagpunta nyo po dyan, mag-request po kayo ng cash in, mag-request po ng cash out, ipoproseso po nila. Now, ano po ba ang ibig sabihin ng cash in and cash out? Okay. Ang cash in po ay papasok na pera sa loob ng inyong GCash account. Maaari pong ito yung ayuda ninyo na matatanggap sa susunod na buwan. So kapag natanggap nyo po ang ayuda ninyo, papasok po sa inyong GCash account, that is cash in. Isa pong form ng ating cash in. Pangalawa po, kapag naubos na po natin to at kailangan nyo po pong gamit ang inyong mga GCash account, pumunta lamang po kayo dun sa ating nabanggit na mga example na partner outlet ni GCash at mag-request po kayo ng cash in. Libre po ang pagpapakash in dito ng hanggang 8,000. Anong ibig sabihin nun? 8,000 kada buwan libre. Halimbawa po, nagpunta ako dun sa mga nabanggit na GCash Pera Outlet and Partners, at nag-request po ako na mag-cash in o papasok sa aking GCash account mula piso hanggang 8,000 sa loob ng isang buwan, libre po yon. Kapag naman po lumampas ng 8,000 ang aking ni-request na i-cash in sa loob ng isang buwan, yan po ay may karagdagang fee na po na 2%. Example po, nag-cash in po ako ngayong araw na to ng 2,000. Wala pa po dun sa 8,000 maximum po na pwedeng i-cash in. So libre pa po yon. Sa susunod na linggo po, tandaan po ang unang linggo nagpadala ako o nag-cash in ako ng 2,000. Sa susunod po na linggo, nag-cash in naman po ako ng 6,000. Papasok ng aking GCash account. So, ang unang linggo po ay 2,000. Ngayon pong linggong to, nag-cash in ako po ng 6,000. So, total of 8,000 na po ngayong buwan na to ang aking na-cash in. Wala pong babayaran. Ngayon po, sa susunod na linggo, nag-cash in ulit ako. Yun na po ang may bayad dahil lumampas na po ako dun sa 8,000 natin na threshold. Yun po ang ibig sabihin po nun. Now, ang tanong naman po, nasa loob ng aking mga GCash account o GCash account ang aking pera. Gusto ko naman po itong i-convert o i-transform o gawing aktual o physical na pera. Ano ang dapat kong gawin? Unang-una na po dyan, maaari po kayong pumunta ulit dun sa na-mention po o nabanggit po natin na 155,000 GCash cash in and cash out pera outlets or partners. Pwede po kayong mag-request ng cash out. Ngayon po, meron na po yung charge na 2% kada cash out dun sa amount po natin na ika-cash out. Pangalawa po, pwede po kayong mag-cash out gamit po ang cash card o ating mga GCash ATM cards. Take note po, ito ay powered by Visa. Maaari po itong gamitin dito sa Pilipinas at abroad. Ang presyo po nito ay 250 pesos lamang po. Kasama na po ang delivery. Delivery po, ibig sabihin po, ipapadala po natin sa inyong mga bahay. At ang pangletrang A po ay accessible at maaasahan. Bakit po maaasahan? Hindi lamang po doon sa mga gamit nating pang-araw-araw, pwedeng gamitin ang GCash. Maaari din po namin kayong matulungan. Maaari po rin namin kayong matulungan through instant cash loan, through GLoan. Kapag kayo po ay eligible, maaari po kayong bigyan o pautangin ni GCash mula 1,000 hanggang 125,000 pesos.
Real time po ito, instant din po ang approval. Ngayon po kayong araw mag-a-apply, kung eligible po kayo ngayon, aprubahan din po ni GCash yan at ngayon din po ipapadala sa inyong mga GCash account ang inyong mga loans. At ang kagandahan na po niyan, hindi nyo kailangan po ng collateral. Dahil kami lamang po ang konting documents na nangangailangan at hindi na po kami nanghihingi ng collateral. Letter S naman. Ngayon, ang dami pong nagkakaroon ng agam-agam dyan. Dagdag na natin dyan yung ating mga iniisip lagi. Ang dami. Kung paano nga po ba naging secured ang GCash? Ito ay nasa cellphone lamang. Lahat naman po kahit physical na pera, yan po ay nananakaw, naho-hold up at nalalaglag. Hindi din po yan secured. Ngayon, mas secured po gamitin si GCash at mas safe po gamitin si GCash dahil po ito ay may MPIN. Ano po yung MPIN? Mobile Personal Identification Number o passcode o password. Parang Facebook. Hindi po kayo makakapasok sa loob ng GCash kapag hindi po kayo nag-login at naglagay ng MPIN ninyo. Ngayon, paano po kayo matutulungan ni GCash? Protektahan po ang ating mga account o ating GCash account. Tatandaan nyo po ang mga simptomas ng scammers. Ang scammers po, halimbawa po ay pag nakatanggap po kayo ng isang text notification at sinasabing kayo po ay nanalo sa promo, ay mag-isip po tayo kung may sinalihan ba tayong promo. Pangalawa po, pag may nag-text po sa inyo at sinasabi po sa inyo na deactivated ang GCash account mo, mag-isip din po tayo. Pumunta po tayo sa ating GCash app, mag-login po tayo, at kung nakaka-login po kayo, ibig sabihin lamang po nun, hindi deactivated ang account ninyo. At ang nagpadala ng message sa inyo ay isang scammer o budol-budol. Tatandaan po kaisa po namin ang gobyerno po sa pagtugis dito sa mga scammers na to. Pero take note po, walang magiging scammer kung walang magpapascam. So protektahan po natin ang mga sarili natin, protektahan po natin ang ating mga GCash account. Huwag na huwag po kayong mag-share o magbibigay ng MPIN at OTP kahit kanino. Protektahan niyo po ang inyong mga GCash account. Ayan. Part na rin po nung ating security po, may mga safety reminders din po kayong matatanggap sa inyong mga GCash app. At isa pa po, meron po kaming dinagdag na security layer po sa ating mga GCash account. Doon po sa ating device, pwede po kayong mag-login via face recognition. So kapag po ito ay nilink nyo doon sa device natin ng facial recognition, maaari po kayong mag-login via face recognition. Hindi na po makakalagin ang ibang tao dito. Tatandaan po, iwasan po natin ang phishing, scammers, dahil sila po ay, ano nga po ba ang phishing scammer? Baka magtatanong tayo, ano yung phishing scammer? Yan po ay ang proseso ng mga scammer o taktika, kumbaga, ng ating mga scammer para hulihin kayo, kunin ang inyong mga impormasyon. Tatandaan po ang impormasyon po natin ay personal. Hindi po natin to pinamimigay kahit kanino. Pag may mga tao pong nanghingi sa inyo, mula dun sa out of nowhere, biglang nagsabi sa inyo, anong buong pangalan mo, anong address mo, anong mobile number mo, ay, mag-isip na po tayo. Kung hindi po kayo nagre-rehistro, hindi po kayo pupunta sa isang event, para mag-rehistro, ay wag nyo pong ibibigay inyong mga personal information. I-keep po natin yan sa mga sarili po natin para protected po tayo. Maging alerto po tayo sa mga scammers na yan. Ayan, uulitin ko po, isa-summarize po natin ng kaunti ang mga safety and security tips po ng GCash. Unang-una na lang, wag na wag kayong magbibigay ng MPIN pag ito ay hinihingi. Ang MPIN ay password o passcode at ito po ay personal sa inyo lamang. Pangalawa po, wag na wag po kayong magbibigay ng impormasyon ninyo kahit kanino. Pangatlo, doon sa mga messages po na matatanggap natin, may link po doon na kinakailangan nyo daw pong i-click ang link. Tandaan, wag na wag nyong i-click ang link dahil pag kinilik nyo po yung link na yun, yun na po yung inyong bitag. Mahuhuli na po kayo, magbibigay na po kayo ng mga impormasyon doon. Makukuha na po ng mga scammers na to ang inyong impormasyon. Maging maingat po tayo at maging mapagmadsag. Letter H. Ito na po yung last letter of GCash. H. H stands for hanggang sa malalayong lugar. Mula po ito sa Batanes hanggang sa Hulo,
available po si GCash. Ibig sabihin po, nationwide. Ano ho? Ganun po karami ang gumagamit ng GCash at ganun din po kadami ang mga partners ni GCash na pwede po ninyong maging katulong at kaagapay po sa pang-araw-araw po natin. Tandaan po, ano ho, si GCash po ay may hotline. Sa loob lamang po kayo ng GCash app magtatransact. Pwede po kayong mag-raise ng ticket po sa loob ng health center. Sa GCash po, 24/7 po yan. Again, mag-login po kayo sa GCash, itap nyo po yung profile, yung itsura po ng tao. Pagkatapos hanapin nyo po yung help. Maaari po kayo mag-transact o magtanong kay Gigi. Again, si Gigi lang po ang official po natin na chatbot. Sa kanila lang po kayo maaaring magtanong at legit po ang isasagot ni Gigi. Pangalawa, maaari po kayong mag-raise ng concern o tumawag sa hotline ni GCash sa numerong 2882. Pero, ang maaari lang pong makatawag sa 2882 ay ang mga Globe and TM subscribers. And pangatlo po, ito lamang po ang ating mga official social media sites. Again po, maraming pong salamat. Iwasan po nating ma-scam. Ano ho? Maraming pong salamat sa inyong pag-attend. Ngayon, magtatanong naman din po ako. Doon sa mga iba po dyan na ating mga participants, ano, na hindi pa register sa GCash. Kung nakumbinsi na po namin kayo na gumamit ng GCash at gamitin ang platform ng GCash para padalan po kayo ng inyong mga ayuda, ito po lamang ang dapat nating sundin at gawin. Number 1 po, mag-register po tayo. Kakailanganin nyo po dyan ng SIM. Kahit anong network, maaari po. Pangalawa po, kapag connected na po kayo sa internet, i-download nyo po ang GCash application sa App Store, sa Google Play, at sa kung Huawei user naman po kayo, sa App Gallery. Pangatlo, maglagay po kayo dito ng mga personal information ninyo. Again, sa loob ng GCash app po kayo maglalagay ng personal information. Magre-rehistro po kasi tayo. Tandaan lamang po na ang lahat ng impormasyong ibibigay nyo o ire-register nyo sa GCash app ay legit at mababalidate sa inyong mga IDs o government-issued IDs. Spellingin nga po natin ulit. Sabayan niyo po ako. Letter G po, gamiting pambili at pambayad. Convenient at madali gamitin. Accessible at maaasahan. Safe at secure gamitin. At hanggang sa malayong lugar, abot ni GCash. So ano pong iniintay po natin? Ipanalo po natin ang kinabukasan kasama ang GCash. G na ba kayo? G na ako? G na tayo!